Nung malaman ni Magellan yung info tungkol dun sa mga sitwasyon na yun, pinili niyang tumakbo yung barko nila pababa dito sa South Africa kaysa dun sa sinasabi ng mga kapitan na Espanyol na bumiyahe papunta dito sa North America. Nagumpisa na magkaroon ng tensyon yung samahan niya sa mga Espanyol. At eto pang matindi, dito matitest din yung leadership ni Magellan. Dahil habang yung bangka nila tumatakbo rito sa lugar na to, nagkaroon ng sitwasyon na sodomy o yung pagtatalik ng lalaki sa lalaki, nahuli sa akto yun. Dito ko rin ipapaliwanag yung unang mamamatay sa travel na to. Ayon sa sulat ni Pigapetta, yung mayor ng bangka na Victoria na si Antonio Salamon ay nahuling pinipwitan niya yung cabin boy na si Antonio Genovis. Noong panahon na yon, ang parusa sa kabaklaan ay kamatayan talaga. Pero itong sitwasyon na 'to, mas napalala niya pa yung hidwaan ni Magellan at ng mga Kastila. Si Antonio Salomon kasi, Kastila siya. Tapos si Antonio Genovis naman, trabahador siya para sa imperyo rin ng Kastila. Ang nangyari kasi hinatulan ni Magellan ng kamatayan yung mayor na si Antonio Salomon. Ngayon hindi naging maganda ang pagtanggap din doon ng mga Kastila. Mas lalo silang nagalit kay Magellan dahil bakit ang maghahatol ng parusa ay Portugis. Habang nandito pa sila sa area ng Africa na to, hinatulan na rito ng kamatayan si Antonio Salamon. Pero yung hatol, mangyayari pagdaong na nila rito sa parte ng Brazil. Habang bumabiyahe sila rito, nagkaroon pa ng lalong pagtatalo pa yung mga Kastila. Nakipag-usap si Magellan sa mga kapitan ng apat na bangka. Ang pinaka naging bastos sa kanya ito si Gaspar de Quesada. Hindi niya nagustuhan yung paghatol kay Salamon ng kamatayan dahil kapwa niya yung Kastila. Sinabi niya ngayon kay Magellan na kahit kailan hindi na siya susunod sa utos ni Magellan hanggang dumating sa punto na nagsuntukan to si Gaspar de Quesada tsaka si Magellan. Habang nagsusuntukan sila, niyaya pa ni Quesada na yung ibang mga kapitan pagtulungan na rin si Magellan. Pero ang ginawa ng ibang kapitan, inawat sila. Pero ang totoo niyan, yung mga kapitan na yun, kampi sila dito kay Quesada kasi pare-pareha silang Kastila. Dahil dun sa suntukan na yun, pinagutos ngayon ni Magellan na igapos to si Quesada. Mas lalong nagalit lalo to si Quesada. Nasigaw siya din sa mga kapwa niya Espanyol. Ang Portugis kasi tsaka ang Espanya, magkalaban sila na bansa. Ngayon, yung ibang mga kapitan, kinausap na lang si Magellan na baka kung pwede, kalagan na lang si Quesada. Sila na ang bahalang makipag-usap kay Quesada. Pumayag naman si Magellan. Ang nangyari naman, itong mga ibang kapitan nakipag-usap na kay Quesada na gagawin nila, papatayin na lang nila si Magellan pag malapit na sila dun sa pinaniniwalaan nilang dulo ng mundo. Ito kasing mga kapitan na 'to, bukod sa galit sila kay Magellan dahil Portugis siya, naniniwala din sila na wala talagang daanan dun sa kung saan nalubog yung araw. Pinapaniwalaan din nila na senaryo dun, yun na yung dulo ng mundo, na mahuhulog yung mga bangka nila dun sa edge. Kaya sabi nila 'pag dumating sa malamig na lugar, maulan, ayun na, dun na natin execute yung plano. Pero nung dumadaan sila dito sa Atlantic Ocean na 'to, dumaan din sila sa ano, sunod-sunod na bagyo. Hanggang nakita nila yung apparition na Saint Elmo. Nung nakita nila yon, yung time na yon, pinaniwalaan nila isa yung milagro. Sa kalagitnaan ng bagyo, nagdasal na lang sila na sana malampasan nila yon. Hanggang sa nakalampas sila sa bagyo na yon, dumaong sila ngayon dito sa Brazil. Napunta sila rito sa lugar na 'to. 'Yan. Diyan sila nag-resupply ng mga pagkain nila tsaka tubig. Diyan na rin pinagutan ng ulo si Antonio Salamon. Siya yung mayor na nahuling nakikipagtalik don sa cabin boy. Siya ang unang namatay dito sa expedition na 'to. Ngayon sumunod sa kanya si Antonio Genovis, yung katalik niya naman na cabin boy. Nung nalasing daw yung mga Panyol, hinagis sa dagat 'to si Antonio Genovis. Nung unang panahon, hindi pa talaga 100% yung preservation ng pagkain. Ang kasama rito sa expedition na 'to ay 270 na tao. Tapos yung pagkain nila na nakalagay sa barko ay tatagal lang ng 2 years. Kaya merong sense of urgency rito sa kanila. Ngayon, ano ba yung mga pagkain na yun? Karamihan ng dala nila mga biskwit, tapos mga daing, tsaka may dala rin silang isang baka. Yung para sa kapitan meron siyang special na pagkain yung minatamis. Ngayon idi-discuss ko 'yan sa mga susunod na video, yung naging benefits nung minatamis na pagkain na yun.